sa Itugon mismo, within the center of the province of Benguet. Itugon is one of the 13th municipality of Benguet, also composes of 9 barangays. Itugon composed of many tribes. There are majority tribes, the tribes of the Kankanaey, the Baloy, and the Kalanguyas. Mining is only dependent on labor, on no big amount of financial aspect to support, but it is due to a manual labor that could support a certain miner. Ang small scale miners kasi, lalong-lalo na sa Benguet, ito yung pinaka-business ng isang family na nasa area ng pagmimina. So, bali, dito kami kumuha ng ginamit namin para sa aming pag-aaral. Ako si Agusta Calagan, 35 years old, nakatira dito sa Baayan, Ukab, Itugon, Benguet. At ako ay isang minera. Siguro bilang isang single mama, na itaguyod ko yung mga anak ko dahil siguro masipag akong magtrabaho. Yun ang sabi nila, masipag daw ako. Saka minsan, nanghihingi ako ng tulong sa mga kapatid at magulang ko. Ang small scale ay malaki ang tulong sa akin dahil doon ako kumukuha ng pagkain namin sa araw-araw. Sa pang-araw-araw na kabuhayan. Natuto siguro akong mag-abukay nung 2006 nung naghiwalay kami ng asawa ko. Sumama ako sa mga matatanda. Tapos tinuro yung paano yung pag-aabukay. Yung pag-aabukay ay yung pupunta ka sa bundok. Maghanap ka ng yung alam mong naba, yung magbubungkal ka ngayon sa mga lupa. Titignan mo doon kung may naba. Tapos, sasampulan mo. Kung may sample, kukunin mo, isasako mo. Yun. Huwag mong intindihin yan. At saka may kasabihan daw pag pupunta ka daw sa bundok, kung hindi para sa'yo yung sample, hindi magpapakita daw sa'yo. Kasi ang sabi nila parang inkantada daw din yung ginto. Kaya, yun. Ang buhay ng isang minera ay mahirap kasi pag pupunta ka ng bundok, wala kang makikita agad na sample. Mga 2 araw siguro ganun saka ka makahanap. This what we call the maso. You can do that. Actually, mga babae ay involved sila sa small scale mining. Like in a place where there are some ownership of a family. Kung pamilya lang yan na nagmamayari ng lupa, tumutulong yung babae doon sa pagpasok o pagtrabaho sa tunnel. Sila yung nagtutulak ng sinasabi nating cart, yung bagon. Sila yung nagpupusak, sila naglalabas ng waste. O kaya kung minsan, sila rin ang nagpupukpok.
Hindi ko naman ipagkaila kasi nakita ko yan at saka it all started by my mother before na siya rin ang nagpupukpok noon. Ngayon, bata pa kami, siya ang pumapasok ng tunnel kasama yung tatay ko. Nakikita ko, up to this present, nakikita ko rin yung mga babae na tumutulong sa pamilya sa pagtatrabaho, mas lalo kung they are both engaged in mining. Ako po si Marcel Pedro, 49 years old. Nakatira dito sa Hartwell. Kambuhay namin sa small scale. Dito kami nabubuhay sa pagsasagaok. Matagal na rin kaming nagumpisa nung nagkaisip na kami. Dito na rin kami nagtatrabaho. Tapos pag-aral, pag may bakasyon, Saturdays, dito kami. Tumutulong sa mga magulang namin. Ang pagsasagaok yun, ang sinasabi ko kanina na paghihingi sa mga kalalakihan. Pumapasok kami sa loob, tapos hihingi kami ng, ibibigay namin yung sako namin, tapos lalagyan nila. Yun ang tinatawag na sagaok. Tapos ilalabas din namin. Kung may maipon na, iipon-ipunin mo yan. Pag pwede nang igiling, doon mo na ipaprocess yan. Igigiling. Yun ang amin. Yun ang tawag sa sagaok. Yung bawal mag-ulam ng karni ng aso, hindi sila makapasok, karni ng baka. Ayun kasi ang karamihan kasi hindi daw lalabas yung mga ginto pag malansa. At saka yung bawal nakainom ng San Miguel na papasok. Kasi sinasabi sagrado daw ang ginto eh. Yung sagrado, yung ginto eh, kung may hindi ka natupad na belief eh, parang nagigilty ka na kaya wala kang nakuha. Kasi ganun, hindi ka nabilib dun sa sinasabi ng mga matatanda. Sa ganung trabaho eh, maraming bawal. Kaya siguro, totoo naman kasi noon pa nag-umpisa itong trabahong ito kaya nabubuhay ang mga tao. Kaya hindi mo pwedeng, hindi ka mabibilib dun sa nasabi nila. At saka kung sakali mang kunwari wala kang gintong nakuha, magriritual, ikakanyawan mo, parang bibigyan ka, sasabihin. Meron din, nagkakatotoo. Kaya nga, sinasabing hindi natin yung bang ipagbaliwala yung mga sinasabi ng matatanda. Sa unang panahon, before Okab is Okab or Itugon is Itugon, the majority livelihood of the people here is farming, gardening, on kaingin. Yun ang priority works nila. Sa Itugon, lahat na mining area, kung saan ang mining area na nakikita namin na concentrated sa gold, parang iniiwanan yung agriculture. Pasok sila sa ano. At saka kasi kung minsan, meron yung mga kahit na nakatapos sa pag-aaral, kung wala pa siya ng trabaho, kung hindi siya nakapasok doon sa professional work niya, kung bumabalik siya sa small scale mining activity niya. Dito ako lumaki. Dito ako nag-aral sa Ampo Elementary School, yung elementary, high school sa Baguio. Baguio Central University ako high school. At saka college sa University of Baguio. I finished BS Biology
Then I took up then Doctor of Dental Medicine sa VMU. Nagpa-practice ako pero paminsan-minsan kasi just after my operation kasi nag-opera ako sa colon. Doon ako nag-stop nag-work. May parang tumor na sa colon ko. Kasi nung nag-practice ako, nasa field kasi ako lagi. Doon ako sa mga liblib na lugar tumutulong. Not in the city. Maraming mas nangangailangan sa remote areas rather than in the city. In my life, nagtrabaho ko sa city. It's true, marami kang perang ibibigay ng Pero, how about those living in the remote areas? Na mas lalong nangangailangan ng tulong mo. Ako yung pati kayo magpanibunag ko. Ayun, picture. Ako si Evangeline Pinkihan, 35 years old, at isang small-scale miners. So una, of course sa mga kalalakihan, sila yung pumapasok sa tunnel. Kinukuha nila yung mga ore na may laman. Tapos nilalabas nila, and then yung nilalagay sa ball mill. So, after na doon sa ball mill, of course, pupunta sila sa process ng sluicing. And then after that, after sa sluicing, doon naman sa pagpapaning or yung ginagawa ng mga babae na gumagamit ng sabak, or yung term namin is dayas, pagdadayas. Ayun. And then pagkatapos nun, of course, sa pagluluto, yun na yung pinaka-final. Yun sa pagluluto ng ginto. Karamihan kasi is, kung wala talagang babae, wala yung tutulong sa kanila, lalong-lalo na doon sa process ng pagdadayas. May mga kalalakihan naman na marunong sila sa sample pan, paggamit ng sample pan. Pero dito sa amin is talagang yung may-ari ng tunnel, kailangan talaga nila yung babae kasi sila talaga yung magpa-process doon sa gumagamit ng mga sabak sa pagdadayas. Doon talaga kailangan yung mga babae. Hindi naman lahat kasi ng nasa area ng pagmimina is pare-pareho. Kasi may mga nagmimina na kahit sa haba ng panahon o sa haba ng taon na pagmimina nila, meron silang nakukuha. Maswerte ka kung meron ka kaagad makukuha doon. Pero yung may mga ibang tunnel na kahit sa haba ng taon, wala kang makukuha. So, kailangan mong pagtiisan. So, mayroon din kagandahan pagka OFW ka kasi at least nasisigurado mo na sa isang buwan, may sweldo ka. Yung buhay ko bilang OFW sa Korea maganda. Kasi mababait yung mga amo ko. Kasi parang ang trabaho ko doon, factory worker. Marami kaming mga Pinay doon. Sa Singapore, 2010 ata pumunta doon. Sa loob lang ng bahay, hindi ako lumalabas. Palagi kong sinasabi sa aking amo na, uwi na lang ako, sinasabi ko. Pero ayaw nila. Paano daw yung buhay ko dito sa Pinas pag uuwi ako. Pero pinipilit ko sila. Bilang isang OFW, hindi basta-basta ang trabaho ng isang OFW. Lalong-lalo na malayo ka sa pamilya mo, lahat na ng hirap kailangan mong pagtiisan. Kasi hindi mo alam yung naiwanan mong pamilya kung nasa mabuting kalagayan. Ikaw sa ibang bansa kumakain ka.
Pero hindi mo alam yung mga pamilya mo kung kumakain din sila. Ang Benguet method ay tinatawag ding borax method. Ano. Kasi hindi sila gumagamit ng mga chemical, yung mga nakalalasong chemical. So, ang Benguet method is, yan yung traditional way na ginagamit ng mga nagmimina dito sa Itogon or dito sa Benguet. Hindi sila gumagamit ng chemical kagaya ng mercury. Ito pang isa. Oo. Parang ganito rin yun. Layag ko, binaybayan ka, nadawiyak na nanapak, gasat kus palugara, kadwani payan ka, sawang ka, lay daman sinublian ka, unggay paitan, ay naladaw ka. Waday sinmuglak sintian, natatara kinusika, lumanginsan, tutuan kananda. Kamaylay patagdi sa ibanag, ang ganas malitaw na. Ikanang ng baliw ka, nakasublan, ang modin bisyo. Pangarap. Of course, sa mga anak, makapag-aral, makapagtapos sa pag-aaral. Of course, yun naman yung pinaka-goal natin. Yun yung kagustuhan natin. Para naman sa paglaki nila, hindi naman sila mamumulat na isang minero lang, or kung hindi sila tutulad sa amin na nagmimina. Of course naman, kailangan nating ma-improve na makapagtrabaho sa opisina, ganon, or magkaroon ng mas magandang buhay. Kasi sa pagmimina, hindi naman lahat kasi darating yung panahon na mawawala rin yung mga yan. Hindi naman palaging naandyan yung ginto, nauubos din yan. So, kailangan, of course, ang pangarap namin is makapagtapos sila ng pag-aaral, magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang trabaho. Ayun. Yung pangarap ko sa mga anak ko ay yung makatapos sila sa pag-aaral. Kasi yun lang naman ang parang maibibigay na yung inherit nila sa akin. Ayaw kong matulad sila sa akin na nagmimina kasi mahirap. Kabilbiligan ay probinsya, ang wawagan kay burutan, ay lay denda, mga paspasyaran ng tuturistay, magapoda daw iloga, kudiliran, napintas ka, sikaan, na itong duma, snardong,